Panginoong Diyos, makapangyarihang sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa hapon po na ito na inyo po kaming idinako upang kami po ay magkatipon at kami po ay magsalo ng iyo pong mga salita. Amin pong hiling ang kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang siyang mga siwa at patuloy pong manguna sa kalagitnaan ng kongregasyon po na ito, na patuloy po itong kumausap sa puso ng mga kabataan ng simbahan po na ito. Amin pong hinihiling, ang paksa na amin pong pag-uusapan ay magbigay po ng pagpapala, magbigay po ng encouragement at paalaala sa buhay po ng bawat mga young people pong nandirito. Magdulot po ito ng pag-ibig para sa iyo at totoong paglilingkod sa iyo pong dakilang pangalan. Patawarin niyo po kami sa bawat mga pagkukulang at bawat mga kasalanan. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus namin pong tagapagligtas. Amen. Pwede na po tayong makaupo. Maraming salamat po. Ngayon pong sandali po na ito. So ang talata na ating pong binasa, ito po ay sulat ni Pablo para po sa mga taga-Pilipos. Kung ating pong makita, ang tayo ni Paul sa panahon po na ito, ay ating pong matatanaw na ito po'y hindi po maganda. Sapagkat si Paul sa panahon na ito, siya po ay nakabilanggo ng kanya po itong isinulat. Marahil sa atin pong pag-iisip, sa panahon na ito bilang tao ay nanduro po yung kanyang puso na durog dahil po sa masama pong sitwasyon. Marahil meron po siyang discouragement, nandudun po yung difficulties na kanya pong nararanasan, pero atin pong makikita na hindi po ganon ang ipinakita po ni Paul. Sapagkat sa chapter 1 to chapter number 2, ay meron pong ini-emphasize si Apostle Paul nang sabi ng Biblia, magalak kayo sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. Kung atin pong titingnan ng chapter 1, chapter 2, chapter 3 hanggang chapter 4, ay meron siyang isang bagay na inuulit sa gitna po ng kapighatian na kanya pong nararanasan. Chapter 1 verse 18 ang sabi ng Biblia, do rejoice, yea, and I will rejoice. Ang sabi po ng chapter 2 verse 1, I joy and rejoice with you all. The Bible says in chapter 3 verse 1, finally, my brethren, rejoice in the Lord. And the Bible says in chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Ang tanong mga kapatid ay bakit nasabi ni Paul ang mga bagay po na ito nang siya po ay nasa gitna po ng kahirapan? Ang isang sagot mga kapatid, sapagkat ang nagmamaneho sa buhay ni Pablo ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus lamang. Kaya ang sabi ng Bible sa verse number 7, but what these things were gain to me? Ang sabi ng Biblia, gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang. Ang sabi ng Bible, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Ang sabi ng Biblia, oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang, sabi ng Biblia, upang tamuhin ang ating Panginoong Hesus. So atin pong matatanong mga kapatid, bakit po ito sabi po ni Paul? Dito po sa verse number 2 ay atin pong matatanaw, si Paul ay meron pong pinag-iingat sa kanila. Ang sabi ng Biblia, magsiingat kayo sa mga aso. Hindi po ito literal na asong tumatahol. Amen? Ang sabi ng Biblia, beware of dogs. So ito po tumutukoy mga kapatid, yung pong tinawag po nilang troublemaker. At yan po yung mga Jewish legalist. Sapagkat ang mga tao po na ito ay naglalagay po ng pandaraya sa iglesia sa Pilipos upang sila po ay mamali ng katurian patungkol mga kapatid doon po sa kaligtasan patungkol sa gawa. Kaya ang sabi ng verse number 2, beware of dogs, beware of evil workers.
relies on righteousness with God by works. Yun po yung kanila pong idinidiin po doon. Na ikay magiging matuwid sa Diyos kapag ikaw, mga kapatid, ay nakagampan ng batas ni Moises. Kaya ang kanilang katuruan, ang sabi ng Bible, beware of concision. Yan po yung pagtutuli. Sila po yung nagtuturo na kung ikaw ay isang hintil, ay bago ka lubos na maging isang Kristiyano, ay kinakailangan mo muna na ikaw po'y matulian. Amen? Papaano kung ikaw ay isang babae? Ha? Ikaw ba'y matutulian? Papaano ka magiging Kristiyano nun? Yun po yung tinuturo, mga kapatid, ng mga Jewish legalist. But the Bible says in verse number 3, sapagkat tayo ang pagtutuli. Dito natin pong makita, ipinakita po ni Apostle Paul na tayo po yung pagtutuli. At ang sabi ng Bible na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos at nangagmamapuri kay Kristo Jesus. Kaya ang sabi ng Biblia, and rejoice in Christ Jesus. Nasabi ni Paul, mga kapatid, na magalak kayo sa Panginoong Jesucristo. Inuulit ko, magalak kayo. Sila po'y nakaranas ng di kawasang kaligtasan, hindi sa pamamagitan po ng gawa, hindi sa pamamagitan po ng pagtutuli, hindi sa pamamagitan ng anumang penitensya na gagawin ng isang tao. Si Paul mismo ay nakaranas ng kaligtasan sa kanyang buhay sapagkat nasumpungan niya ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Kaya ang sabi ng verse number 4, bagamat ako'y makapagkakatiwala sa laman. Ha? Anong sinasabi ni Paul? That I might also have confidence in the flesh. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, ay more. Anong sabi ni Pablo, mga kapatid? Lalo ako. Higit ako. Kung merong ganong kalagayan, ang sabi ni Paul, na tinuli ng ikawalong araw, siya po yun. Ang sabi ng Biblia, mula sa hari ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, ng Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan ay Pariseo. Siya po isang Pariseo at yung tinuturo ng mga Jewish legalist ay siya po personal ang nakaranas po na yon. Pero ang sabi ng Biblia, ang mga bagay na ito ay tinalikuran ko. Ang mga bagay na ito ay kinalimutan ko at tinaharap ko ang bagong bagay. Why? Naintindihan niya ang tamang kaligtasan. At salamat bilang tayo po'y Kristiyano, salamat bilang tayo po'y mananampalataya, naintindihan mo 100% na sa langit ka pupunta sapagkat tayo ay sumampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo. Salamat, mga kapatid, sa katuruan na inihatid sa atin, mga kapatid, ng simbahan po na ito. Ang pagtitipon na ito ay ang pagdiriwang ng anibersaryo ng mga kabataan simbahan po na ito. God is Able Baptist Church. At ako'y naniniwalang lubos na taglay mo ngayong araw ang kagalakan sa iyong puso. Hey. Kung ikaw ay isang bisita, hindi kita kilala, kung sino ka man, salamat na may church na nag-akay sa iyo. Salamat na mayroong taong nagdala sa iyo sa church na ito. At ngayon sasabihin ko sa iyo, hindi may tutumbas ng kayamanan ng sanlibutan ang pagkaunawa na naintindihan mo ang tamang kaligtasan. Mga kapatid, even hindi ko alam ang pinagdadaanan natin sa araw-araw. But I believe kung bakit ka nandito ngayon, ay gusto mong ipagkatiwala na si Kristo lang ang magmamaneho ng iyong buhay. Amen? At yan po si Paul. Naranasan niya ang satisfaction sa kanyang buhay. Why? Si Kristo lang ang nagmaneho sa kanya. At dahil si Paul ay nagpamaneho kay Kristo, wala siyang ibang minaneho sa kanyang buhay, kundi ipangaral ang salita pong Jesus. Kaya nga ang paksa na ating pong pag-uusapan, Jesus, our drive, this 2025. Sinong drive mo ngayong taon? Sino ba, mga kapatid, yung iyo pong isinusulong ngayong pong panahon po na ito? Si Kristo lang ang dapat nating isulong sa atin pong buhay. The title of my message, Only Jesus Drive Your Life. Si Kristo lamang ang dapat nagmamaneho sa iyong buhay. Ipinaubaya ni Paul na si Kristo ang magmaneho sa kanya pong pagkatao.
Pag sinabing drive, it means to urge. Yung pong paghimok, to push, tumutulak, or force onward, pumipilit pasulong. Young people, magpasalamat ka kung meron pong nagtulak sa iyo sa gawain ng Diyos. Magpasalamat ka kung mayroong pumipilit sa iyo sa gawain ng Diyos. Bakit ba may sumusundo sa amin? Bakit ba may kumakaon sa amin? Bakit ka ba may tumutulak sa amin? Bakit laging may pumupunta sa amin? Salamat sa Diyos kung may mga taong umihimok sa iyong buhay at ginagawa nila ang mga bagay na yan sapagkat sila'y padala ng Diyos sa iyong buhay upang ikaw ay lumago sa pananampalataya po ng Panginoon. Mga kapatid, dapat si Kristo ang humihimok. Si Kristo dapat ang tumutulak at pumipilit pasulong sa Kanya pong nais. Hindi doon sa atin pong nais. Amen? Hindi mga kapatid sa atin pong kagustuhan, kundi sa Kanyang naisin. Nais ng Diyos na mahimo ka, hindi sa atin pong sariling programa, kundi sa Kanyang programa. To urge, to push, to force onward to the program of the living God. Kaya, ang programa ng Diyos, mga kapatid, ang dapat siyang nasusunod. At ito, mga kapatid, ang dapat driver ng ating pong buhay. Ang tanong, mga kapatid, ngayon pong hapon, bakit si Kristo ang dapat nagmamaneho sa buhay mo? Uy. Tinatanong kita, bakit ba dapat si Jesus ang nagmamaneho ng iyong pagkatao? Young people, minsan bang naitanong mo na sa iyong sarili, para saan ba ang buhay ko na ito? Naitanong mo na ba sa iyong sarili, para saan ba ang lakas ko po na ito? Dapat nating makita, si Kristo lang ang dapat gagamit ng atin pong lakas. Why? Point number 1, He is the origin of your life. Bakit si Kristo ang dapat nagdadrive ng iyong buhay? Ang unang bagay, siya ang pinagmulan ng buhay mo. Young people, tayo po ay hindi nanggaling sa unggoy. Tama mo? Tayo po, mga kapatid, ay nilikha ng atin pong Panginoon. Kaya nga kung siya ang pinagmulan ng iyong buhay, bakit mo ito sinasayang? Amen? Maraming young people, mga kapatid, ngayon pong araw na ito, na sinasayang ang kanyang buhay bilang siya po'y isang kabataan. Dapat mong maintindihan kung sino ka sa harapan po ng Diyos. Amen? Alam po natin na napakaraming tao sa mundo, kinitil ang kanyang sariling buhay. Nawalan ng pag-asa. Sapagkat meron po silang pagtingin na mababa ang kanilang sarili dahil hindi nila nakikilala ang kanilang tayo sa Diyos. Bakit meron pong mga babae, bakit may mga babae na naging bayaran? Ang isang dahilan, mga kapatid, naging mababa ang kanyang pagtingin sa kanya pong sarili. Maraming tao, mga kapatid, nawalan po ng pag-asa. Nasanay, mga kapatid, na sila po ay mabigo. Nasanay sila po ay maloko. Nasanay, mga kapatid, na sila po ay agrabyado sa kanilang buhay, kaya ang kanilang pagtingin sa kanilang sarili ay naging mababa para po sa kanila. May mga kabataan pa naman na lumaki, mga kapatid, na wala pong pangarap. May mga young people, basta ito yung buhay ko, dito na ako. Basta ito yung gusto ko, ganto na po ako. Sapagkat kinukumpara nila ang kanilang kakayanan sa kakayanan po ng iba. May mga magulang na kinumpara ang bunso sa panganay. Ang sabi ng magulang, paborito ko si bunso at ito yung magdadala ng ating pamilya. Kaya si panganay, nagkaroon po siya ng mababang pagtingin sa kanyang sarili at nailagay, mga kapatid, sa kanyang utak na siya po'y walang magagawa. Kakaiba, mga kapatid, ang emotional development na dumating po sa kanya. At minsan, ito yung naging sanhi kung bakit may mga kabataan na naging mababa ang pagtingin sa kanila pong mga sarili. Pero ang tanong, mga kapatid, sino ba tayo sa harapan po ng Panginoon? Young people,
Dapat mong maintindihan ngayon pong hapon, sino ka ba sa harapan po ng Diyos? Ang sabi ng Bible mga kapatid sa Genesis chapter number 1. Please open your Bible, the book of Genesis chapter 1, verse 26. Ang sabi ng Biblia sa verse 26, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion. Ang sabi ng Biblia sa wikang Tagalog, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So unang bagay na dapat nating makita, na dapat mong maintindihan ikaw ay galing sa Diyos. At ang Diyos ay binigyan ka ng isang napakahalagang buhay. Meron kang halaga. Young people, huwag mong sasabihin mga kapatid na wala kang magagawa. Sapagkat dito yung ating mapapansin ang paglikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. 3, in verse 3 to verse 25, atin pong makita ang lahat ng nilikha ng Diyos ay nangyari ayon sa kanyang sabi. Ang sabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag at nagkaroon po ng liwanag. Amen? Ang sabi ng Biblia mga kapatid, it was so, it was good. Lahat ng sinabi ng Diyos, ito po'y nangyari. Ngunit, mapapansin natin sa tao kung bakit lubos na napakahalaga ka sa paningin ng Diyos sa lahat ng nilikha, ay may kakaibang ginamit ang Diyos sa paglikha sa buhay mo. Hindi lamang mga kapatid sinabi ng Diyos, magkaroon ng tao at nagkaroon nga. Hindi po ganun. Ang sabi ng Biblia mga kapatid, atin pong tingnan ng Genesis chapter 2 verse 7. Ang sabi ng Biblia, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Sabi ng Biblia, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang sabi ng Bible, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ang sabi ng Bible sa wikang Ingles, and the Lord God formed man. Ating makita mga kapatid, form. Pag sinabing form, ito po'y ginamitan niya po ng kamay. Hinulma ka niya. Hindi lang basta sinabi magkaroon ng damo, nagkaroon ng damo. Magkaroon ng puno, nagkaroon ng puno. Magkaroon ng tubig, nagkaroon po ng tubig. Ang sabi ng Bible, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. At ang sabi ng Biblia, hinulma ka sa kamay po ng Panginoon. Ang liwanag, ang kalawakan, ang lupa, ang damo at puno na nagkakabinhi, ang buwan, ang araw at ang bituin, ang tubig, ang isda at mga ibon, ang mga hayop sa parang ay nang sinabi ng Diyos na magkaroon ng ganito, ay nagkaroon nga. Pero hindi ganito ang paglikha ng Diyos sa tao sapagkat nagabukan ang kamay ng Diyos nung tayo po'y kanyang ginawa. Atin pong makikita, ano po yung sinasabi ko? Pinahalagahan ka ng Panginoon. Huwag mong sasabihin mga kapatid na ganito ka lamang. Huwag mong sasabihin mga kapatid na ito lamang yung iyong kaya, ganito yung iyong itsura. Hindi nyo mapapansin mga kapatid, ang taong nagsasalita sa likod ng pulpito po na ito ay masasabi ng mundo na wala pong magagawa. But by the grace of God, tayo po'y ginagamit ng Diyos. Why? Wala sa figura, wala sa iyong tayo, wala sa kulay, sapagkat nasa sa puso kung paano tayo gagamitin ng Panginoon. Mga kapatid, pinapakita ng Diyos sa atin kung gaano kakahalaga. Kaya nga, hulma mo, tanggapin mo. Sabihin mo sa iyong katabi, hulma mo, tanggapin mo. Yang ilong na yan, para talaga sa iyo yan. Amen? Yang mata mong yan, sadyang inilagay yan ng Diyos sa iyo. Yan ay bagay sa iyo. Amen? Bagay po yan sa iyo. Lahat ng bagay na meron ka, lahat ng figura na meron ka, sadyang iyan ay binigay ng Diyos para sa atin. At maraming tao mga kapatid na hindi matanggap ang kanyang sarili. Bagay sa iyo ang figura mo, bagay sa iyo kung sino ka man. Sapagat ang sabi ng Bible, for I am fearfully and wonderfully made. Nais kong sabihin na tayo po mga kapatid
ay lubos na mahalaga sa Diyos. Why? Ginamit niya ang kanyang kamay sa iyo sa paglikha. Hindi lamang yon, ginawa kanyang kawangis. Hindi tayo ginawa, mga kapatid, na kawangis ng anumang hayop. Ginawa tayong kawangis ng ating pong Diyos. Ito ay katunayan na merong kang halaga para po sa Panginoon. Inuna niya ang pangangailangan ng tao bago kanya ginawa. So atin pong makita, mga kapatid, ang Diyos ay napakabuti sa paglikha po para sa atin. Pero alam natin, mga kapatid, sa lahat ng kabutihan na ginawad ng Diyos sa tao, ang tao po ay nabigo. Dahil, mga kapatid, doon sa utos na ipinagbabawal, ay kanila po ito, mga kapatid, hindi po nasunod. Sa kabila, mga kapatid, na ang tao po ay nabigo, napalayo, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan upang ang tao ay manumbalik sa Kanya. Tayo, mga kapatid, ay mahalaga po sa Diyos. Kung atin pong makikita, ang anghel ay minsan lamang nagkasala. Ang anghel ay nagkasalang minsan, pero hindi po pinatawad po ng Diyos. Pero bilang tayo'y tao, napakadaming pagkakataon, nakalimutan natin ang Diyos, tinalikuran natin ang Panginoon, pinapayaan natin ang Diyos sa ating buhay. But still, God is faithful, mga kapatid, kung bakit tayo nandito, nakapaglingkod para sa Panginoon. Why? Ikaw ay mahalaga sa paningin po ng Panginoon. Mahalaga tayo, mga kapatid. Meron pong isang bata. Ang bata na ito ay gumawa po ng bangka. Sa kanyang paggawa ng bangka, mga kapatid, ating makita na kanya po itong ginugulan po ng oras. Binigyan niya po ito ng panahon, kanya po itong ginastusan, at nang mabuo niya ang kanyang obrang bangka, ay ating pong makikita, mga kapatid, na siya po'y lubos na naging masaya. Nagawa ko na ang bangka na para sa akin. At ang kanya, mga kapatid, magawa ang bangka na ito tuwing gabi, kanya po itong pinupunasan. Tuwing gabi atin pong makikita, katabi niya po ito sa pagtulog at kanya po itong iniingatan. At kinabukasan, siya po'y pumaroon sa lugar ng ilog at pinaagos niya ang bangka. Ang bangka, mga kapatid, ay umaagos at lumulutang doon po sa tubig. At ang bata'y masayang masaya sapagkat ang kanyang nilikhang bangka ay lumutang na. Hanggang isang pagkakataon ay napalakas ang agos at ang bangka na ito'y napalayo sa kanya. At ang batang ito'y nagtatakbo siya sapagkat hinahabol niya yung bangka na kanya pong nilikha. Hanggang isang pagkakataon sa bilis ng agos, sa lakas ng agos, ang bangka po na ito ay napalayo at hindi na po niya nasumpungan sa kanyang buhay. Ang batang ito'y umuwi sa kanilang tahanan na daladala ang lungkot sa kanyang puso. Daladala ang lungkot sa kanyang pagkatao sapagkat ang kanyang nilikhang bangka ay nawala sa kanyang buhay. At ang bata ay natulog at siya'y gumising kinabukasan. Lumipas ang isang linggo, ang bata po na ito ay naglakbay doon sa palengke. Amen. Sa kanyang paglalakbay doon sa palengke, meron siyang isang bagay na nakita na nagpantig ng kanyang puso. At sinabi niya doon sa tindera, "Manong tindero, ako po ang may-ari ng bangka na yan." At ang sabi ng tindero, "Utoy, hindi na ito sa iyo. Hindi ko man alam kung kanito galing, pero ito'y ibinenta sa akin at ito ay hindi na sa iyo." At ang batang ito ay nalungkot na naman sapagkat yung bangka na dapat sa kanya ay hindi na sa kanya. At sinabi ng tindero, "Maging mapapasa iyo lang ito kung ito ay bibilihin mo." At ang batang ito'y umuwi ng merong saya. Wala siyang pera, wala po siya, mga kapatid, trabaho. Siya'y pumapasok, pero sa bawat araw na binibigyan siya ng kanyang magulang ng kanyang baon, ay iniipon niya yung halaga para yung halaga ng bangka na ito ay muling mapasa kanya. Araw-araw siya po'y nag-iipon. Araw-araw siya'y nag-iipon.
Araw-araw siya nag-iipon, siya nagsakripisyo, minsan siya hindi kumakain, minsan siya nagugutom, pero ginawa niya ang mga bagay po na ito. Why? Ang bangka ay mahalaga sa kanyang buhay. Hanggang isang araw ay nagugol na niya yung halaga. Nagugol na ng bata yung halaga na dapat ay maibili doon sa bangka na mismo namang sa kanya. Siya na yung gumawa na wala sa kanya, kailangan bilihin, nagsakripisyo siya, ginawa pa niya ito para lang may balik ang dapat ay sa kanya. At isang araw ang bangka ay kanyang nabili at siya'y tuwang-tuwa at muling napasa kanyang kamay ang bangka po na ito. Ano po yung akin pong sinasabi? Ang akin pong sinasabi mga kapatid, bilang tayo po ay tao, bilang tayo po ay kabataan, tayo po ay naagos ng kasalanan, napalayo tayo sa sadyang may-ari sa atin. Ang nagmamay-ari sa iyo ay hindi ang iyong sarili. Ang Diyos ang nagmamay-ari sa atin. Tayo po ay napalayo, but praise the Lord, tayo ay binilin dugo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. May Kristo na bumili sa atin pong buhay. Mga kapatid, at iyan ang nagpahalaga para sa buhay mo. Importanteng bagay mga kapatid, Christian, do not compare yourselves to other. Why? Meron kang halaga. Young people, huwag mong ipagamit ang iyong buhay sa sanlibutan. Kung ikaw mga kapatid, isang kabataan, ang iyong sarili, isa kang babae, ang iyong sarili mga kapatid ay para lamang sa iyong magiging asawa. At yan ay para lamang sa Diyos. Huwag mong patampian sa kung kanino man. Hindi yan sa iyo. Dapat nating makita mga kapatid, na napakadami naging prostitute sapagkat sila'y naloko. Pero dapat nating makita kung minsan tayo napasaglak sa gitna ng kasalanan, may kalawang pagkakataon at ang Diyos ay laging nakaamba ang kanyang kamay para sa ating pong panunumbalik upang tayo ay makapaglingkod para sa Panginoon. Huwag mo ikahiya kung sino ka. Why? You are the child of God. Huwag mo ikakahiya kung sino ka. Tayo po'y anak po ng Diyos. Hindi ka pangkaraniwang nilikha. Tasno po tayo. Hindi dahil tayo po'y Pilipino, hindi dahil meron kang lahing Amerikano, hindi dahil tayo po'y maputi, tayo po'y tasno at pinagmamalaki natin ang ating pong sarili. Why? You are the child of God. Tayo po'y anak po ng Diyos. Meron kang halaga sa buhay po na ito. Ngayon, big ko po ito sinabi. Ang halaga ng buhay mo ay dapat si Kristo ang nakaangkla para dito. Importanteng bagay, only Jesus drive your life. Why? He is the origin of your life. Siya po yung pinagmulan ng ating pong buhay. Hindi lamang po yun. Colossians 1:16. Ang sabi ng Biblia, sa aklat po ng Colossians chapter 1, verse number 16. Ang sabi ng Bible mga kapatid, Colossians 1:16. Ang sabi ng Biblia mga kapatid, for by Him were all things created that are in heaven and that are in the earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by Him and for Him. Ang sabi ng Biblia, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan nino, niya, at ang sabi ng Bible, at ukol sa Kanya. He is the origin of your life and He is the owner of your life. Siya po ang nagmamay-ari. Dahil siya ang pinagmulan, siya ang may-ari ng ating pong buhay. Ang sabi ng Bible, all things were created by Him and for Him. Para sa Kanya. Ukol sa Kanya. Ang tanong, kung ito ay para sa Kanya, bakit hirap na hirap tayong ipagamit ito sa Kanya? Amen? Young people, mga kapatid, saan mo pinapagamit ang iyong buhay? Ha? Ang iyong lakas, saan mo pinapagamit? Alam niyo po,
ang aking pong personal na buhay. Ako po'y 9 na taong gulang nang ako po'y madala sa church. Sino dito yung 9 years old? Taas ang kamay. O yun, 9 years old. Kasi laki pala ako ng anak ni Pastor. Oh. Nung ako'y nadala sa church, ganyan nga ako kalaki. Tumayo ka nga, Totoy. Yan. Pero mas maliit ako siguro sa iyo. Matangkad ka eh. Ano natin? 9 years old. Pero sa kabila mga kapatid, ako po'y nadala sa church. Sumadlak sa akin pong buhay ang mga bagay na hindi po magaling. Ano po yun? Nasa church na po ako noon. Oy. Nasa church na ako noon pero mayroon pang mga bagay na hindi po magandang dumating para sa buhay ko. Ako'y nag-elementary, nakatapos ng elementary, pumasok po ako ng high school, Batangas National High School. Doon po ako pumasok. Nung araw mga kapatid ay napakagulo sa school na yun. Ano mo? Oho. At doon mga kapatid, nung ako po'y first year high school, kumbaga dati meron pong tinatawag na top 10. Hoy, top 10. Basta sa top 10 ako'y kasali. Kasali ako doon. Hindi naman ako nagmamayabang pero sinasabi ko sa inyo, sa top 10 ako'y kasali. Ano yung top 10? Top 11. Yan, ano natin? Oho. Ano ba ko po sinasabi? Ibig sabihin, maayos yung pag-aaral ko nung una. Pero dahil sa impluwensya ng barkada mga kapatid, ay napasadlak tayo sa hindi magandang mga bisyo. Dumating ang second grading sapagat meron ka ng nakakaibigan, meron ka ng kaklose, niyayakag ka kung saan-saan, ako'y sumama. At kung ano ang kanilang buhay sa labas, yun din po yung aking ginagawa. 13 years old mga kapatid, naranasan ko na ako'y tumikim ng sigarilyo. 13 anyos. Naging bisyo ko po ito. Ano natin? Kami po'y nag-o-over the bako, dinahabol kami ng gwardya, kami po'y walang pakialam. Basta kung ano yung gusto kong gawin sa buhay ko. Dumating mga kapatid, ang second year, third year, fourth year, yun po yung naging bisyo ko. Hanggang matikman ko ang alak at matikman ko ang tinatawag na marijuana. Nanawa nyo? Yan ang buhay na meron po ako. Ano po sinasabi ko? Nasa church na ako noon. Pero dapat natin pong makita mga kapatid, may mga pagkakataon sa atin pong buhay kung saan ka nakasandal at kung sinong impluensya ang nandutuon sa iyo, magkakaganon ka din. Kaya nga sabi ng Pastor Ed, kapag ikaw ay binabad sa suka, aasim ka. Amen? Kung saan ka nakababad, yun ang magiging lasa mo. Alam nga namang binabad ka sa suka, ikaw po'y tumamis. Pag binabad ka sa asukal, tatamis ka. Tama? Binabad ka sa suka, aasim ka. Binabad ka sa tuyo, parang may maasim dito. Yan, biro lang. Ano natin? Binabad ka sa toyo, aalat ka. Kung saan ka nakababad, magkakaganon ka. Ibinabad ko ang aking sarili sa bisyo, nagkaganon ako. Ibinabad ko sa barkada, naging palabarkada ako. Pero salamat sa Diyos, isang araw mga kapatid, ibinabad ko ang aking sarili sa banal na kasulatan. At nang ibinabad mo ang iyong sarili sa banal na kasulatan, dito mo makikita ang pagbabago sa iyong buhay. Gusto mong maging espiritual, ibabad mo ang sarili mo sa banal na kasulatan. Maraming kabataan nakababad sa gadget. Lalo ngayon mga kapatid, bata pa, napakarunong ng gumamit ng gadget. Dalawa natin? Basta kung saan mo ipinababad ang sarili mo, magkakaganon ka. Dapat ang salita ng Diyos ang nakasakal sa pagkatao mo. Ang sabi ng Proverbs chapter number 3. Anong sabi ng Biblia? Proverbs chapter number 3. Ang sabi ng Bible, my son, forget not my law. But let thine heart keep my commandments. For length of days, long life, peace shall they add to thee. Sabi ng Biblia, sa karamihan ng mga araw, mga taon at buhay, kapayapaan, madadagdag sa iyo. May magandang benepisyo kapag iningatan mo ang salita ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, but let thine heart keep my commandments. Verse 3, let no mercy, truth,
forsake thee, bind them about thy neck. Anong sabi ng Biblia? Ipapalibot mo sa iyong leeg. Hoy, di ba yung aso? Kapag ang aso ay nakatali, ibig sabihin meron siyang may-ari. At kung saan gustong dalhin ng may-ari, walang magawa ang aso kung hindi sumunod. Bakit? Ang aso ay nakatali. Pero pag ang aso hindi nakatali, kahit saan yan gustong pumunta. Diba mo? Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, bind them about thy neck. Minsan ang sumasakal sa atin ay kasalanan, ang sumasakal sa atin ang ating pong kagustuhan. Dapat ang sumasakal sa ating pagkatao ay hindi ang anumang bagay. Ang sumasakal sa ating pagkatao ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Kapag ang salita ng Diyos ang nakasakal sa buhay mo, mga kapatid, walang magkokontrol sa iyo kung hindi ang Panginoon. Nasaan ba ang will ng Diyos? Nasa salita ng Diyos. The will of God is from the Bible. So, importanteng bagay mga kapatid na atin po itong makita. Ano sinasabi ko? Yung aking buhay noon. Nakatikim tayo ng sigarilyo. Nakatikim tayo ng alak. Sa biyaya ng Diyos, kaya nung ako'y high school, sa pagiging kasali sa top, nakagraduate ako, badyanang makapasa. Kaya pag nakita mo yung aking pong marka, yung Form 137, puro palakol. Hulog pa ng mga pauna, nung pahuli na lang naawa yata yung teacher. Bakit? Dahil teacher daw ang asawa ko ngayon. Biro lang. Teacher po yung asawa ko. Yan. Sabi ko, sabihin mo dun sa iyong co-teacher. Hindi po, bata pa din ho ng panahong yun. Ayan. So, importanteng bagay mga kapatid, sinasabi ko yung buhay ko noon. Sinasabi ko mga kapatid, ginamit ng sanlibutan, kolehiyo. Pumasok naman ako sa UB. Ang mahal ng tuition. Diba mo? Ang isang SEM nung panahon namin mga kapatid, 31,000. Isang SEM. Pero dapat nating makita ako'y pumapasok kung saan ang pasya ng aking kaklase. Pag gusto niya nang umuwi, uuwi. Pag gustong magbilyar, nandun din ako sa bilyaran. Kapag gustong magsugal, magsusugal. Ang aking buhay ay napasadlak sa ganong bagay. Young people. At naalala ko mga kapatid, ang nanay ko'y Kristiyano. Naalala ko dati prayer meeting. Prayer meeting. Dahil alam ko ang prayer meeting sa amin ay alas 6 ang simula. Ang labas ko naman ay alas 3. Nagkukusa akong magpahapon at magpagabi para hindi ako isama ng aking nanay sa prayer meeting. Parang may tinatamaan. Hawa natin? Nagpapahapon ako. Nagpapatagal ako sa computer shop. Nagbibilyar ako. Yun ang aking pong ginagawa dahil ayaw ko sa gawain po ng Panginoon. Pero isang bagay mga kapatid, nang naintindihan ko mga kapatid, ang kahalagaan ng salita po ng Diyos, ito ang nagpabago sa akin pong buhay. Yung sinasabi ko, ang aking buhay from 13 years old to 21 years old, almost 9 years, ginamit po ito ng sanlibutan. Ginamit po ito ng bisyo. Ginamit po ito ng kaaway. Ginamit po ito ng mundo. At ang huling tikim ko ng alak, tandang-tanda ko pa, 2018, pumasok ang 2018, bagong taon yun. Ako'y lasing at sinabi ko, bagong taon, bagong buhay. Hindi, biro lamang. Basta na pumasok ang first week, merong nangaral doon sa amin, hanggang kailan ka sa ganyang buhay. At ako po'y umiyak at ako'y pumunta sa unahan mga kapatid. At doon sinabi ko sa Panginoon, Lord, kung ako ay titikim ng alak, kung ako ay titikim ng sigarilyo, kung ako ay titigil sa aking barkada, ang buhay ko na ito ay inyo na pong patayin kung hindi gagamitin sa gawain po ng Panginoon. Mga kapatid, at pamula nung araw na yun mga kapatid, iniwanan ko po yung aking bisyo. Pamula nung araw na yun mga kapatid, ay nawala ang lahat ng mga bagay na hindi po magaling para sa akin pong buhay. Why? Sapagat ang buhay ay magiging kapaki-pakinabang lang kung gagamitin po ito sa gawain po ng Panginoon. Young people, walang silbi ang buhay mo kung hindi mo ipapagamit sa Diyos. Saan mo ipapagamit ang buhay mo? Saan natin nilalagay ang ating pong lakas?
Minsan pa naman, pag tayo po yung mga lalaki, handa tayo magpakamatay sa basketball. Handa nating gawin ang lahat po ng bagay. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, gaano ka nagpapahalaga para sa Panginoon? Amen? Basketball tayo minsan. So, importanteng bagay po yan. Big ko po ito sinasabi, ang buhay na ito ay para sa Panginoon. Saan mo pinapagamit po ito? Ito po hindi po sa iyo. Ito ay sa Diyos. Exodus 19 verse 5. Anong sabi ng Diyos? For all the earth is mine. Ang sabi ng Biblia, sapagkat ang buong lupa ay akin. Kasama ka doon. Amen? Proverbs 24 verse 1. Anong sabi ng Biblia? Proverbs chapter 24 in verse number 1, huwag kang, sabi ng Bible, huwag kang managhili sa mga samang tao, ni magnasa ka man na masama sa kanila. So, importanteng bagay mga kapatid, ang ating buhay ay galing po sa Diyos. Hindi lang po galing sa Diyos. 1 Corinthians 7:23. Ang sabi ng Biblia, 1 Corinthians 7:23, ang sabi ng Bible mga kapatid sa verse 23, ye are bought with a price. Tayo po'y binili po ng halaga. Dugo ang puhunan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya hindi yan sa'yo. Amen? Siya ang lumikha sa'yo. Binili ka ng dugo. Kaya hindi yan sa iyo. 1 Corinthians 6:19. Ang sabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 6 in verse number 19. Ang sabi ng Biblia, o hindi ba ninyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos. At ang sabi ng Biblia, hindi kayo sa inyong sarili. Hindi tayo sa atin pong sarili. Why? Our body is the temple of the Holy Ghost. Kung ito po mga kapatid ay templo ng banal na Espiritu, hindi ito atin pong pagmamayari. Ang nais kong idiin dito mga kapatid, ang katawan na ito'y sa Diyos, at kung ito'y sa Diyos lang, ang Diyos lamang ang may-ari po nito. Wala nang iba. Isang kabataan ka, dapat ang buhay ay pinapagamit sa gawain po ng Panginoon. At kung gusto niya na gamitin ang katawan po na ito para sa kanyang kaluluwatian, wala po tayong magagawa. Young people, ako'y natutuwa po sa church po na ito. Kanina po na-interview ako si Pastor, kayo po ay 16, kundi ako nagkakamaling manggagawa ng simbahan. Yun po'y nakakatuwang bagay. At yan pong mga taong yan, mga kapatid, nyo pong pasalamatan sapagkat sila'y may sigasig na naglilingkod para po sa Panginoon. At magiging mas malago ang gawain po ng Diyos kung ang bawat isang kabataan ay magiging kabahagi ng minamaneho ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus lamang. At ang may-ari ng ating pong buhay, mga kapatid, na ito hindi ito sa atin. Ang may-ari ng ating buhay nagsabi, go and preach the gospel to every creature. That is the Great Commission. Ang pagbaba, mga kapatid, ang pagbaba ng Diyos sa lupa at ang pag-akyat ng Diyos sa langit ay isa ang kanyang tagubilin. For the Son of Man, naparito siya, ang sabi ng Biblia, upang hanapin at iligtas ang nawawala, at sa kanyang pag-akyat sa langit, ang kanyang tagubilin. Humayo kayo at gawing alagad ng lahat ng bansa, at ikaw ay kabilang. Dapat mong ipagamit ang iyong sarili sa pagbabahagi ng salita po ng Diyos. This 2025, sa Jesus lamang, mga kapatid, ang dapat ating idinadrive sa paaralan. Kung ikaw po'y nasa paaralan, si Kristo lang ang iyong daladala. Kung tayo po'y mayroon pong trabaho, si Kristo lamang ang iyong daladala. Kung ikay nasa tahanan, nasa pamahalaan, saan ka man nanduroon, si Kristo lang ang atin pong daladala. Only Jesus drive your life. Why? He is the owner of your life. Siya po yung owner. Hindi lang po siya yung owner, siya po yung pinagmulan, origin of your life. And last point, He is the operator of your life. Dahil siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay, siya ang may-ari sa iyo, dapat siya ang nag-ooperate ng buhay mo na ito. Wala kang karapatan sa iyong sarili. Amen? Proverbs 20 verse 24.
Ano sabi ng Biblia? Ang sabi ng Proverbs 20, verse 24. Ako po'y pagpasensya nyo na sa aking boses, medyo nagarargar. 20 verse 24. Ang sabi ng Bible mga kapatid, 20 verse 24, ang sabi ng Biblia mga kapatid, sa verse 24, 20 verse 24, man's going are of what? Of the Lord. Ang daan ng tao, sabi ng Biblia, ay sa Panginoon. Wala kang sariling iyong daan. Ang ating daan is only by the Lord. Mga kapatid, kaya ang operator ng buhay mo, tanging ang ating Panginoon lamang. Jeremiah chapter 10 verse 23. Ang sabi ng Biblia mga kapatid, Jeremiah chapter 10 verse 23. Ang sabi ng Bible sa Jeremiah chapter 10 verse 23. The Bible says in verse 23, O Lord, I know that the way of man is not in himself. Anong sabi ng Bible? O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Yan people, si Paul ay meron pong nais sa kanyang buhay. Papasok tayo mga kapatid sa ating pong binuksang talata kanina. Sino si Paul? Si Paul ay meron pong sariling lakad. Inoperate niya ang kanyang sarili sa kanyang sariling kagustuhan. Why? Siya'y taga-usig ng iglesia. Amen? Atin pong makita, si Paul ang pasimuno ng pagbato kay Stephen. Kung bakit siya namatay? Kasing laki ng bula, ibinato kay Stephen at si Stephen ay namatay. At ang pasimuno dito ay walang iba kundi ang nagngangalang Saul. Ang sabi ng Bible mga kapatid, kinaladkad yung mga lalaki, kinaladkad yung mga babae, at sila ay dinadala doon po sa bilangguan. Ang great persecution ay naranasan ng Church of Jerusalem sa pangunguna ni Apostle Paul. At atin pong makikita mga kapatid, si Paul ay napakasamang tao. Pero sa isang lugar, sa kanyang paglalakbay, sa lugar po ng Damascus, ay meron siyang napakahalaga na personang nakilala sa kanyang buhay. Hindi ang Pangulo, hindi mga kapatid ang mga Saduseyo. Ang kanyang nakilalang persona ay ang Kristo na ating pong pinaglilingkuran. At sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay, Saul, Saul, why thou persecutest thou me? Bakit mo ako pinag-uusig? At ang sabi ni Paul, sino ka baga Panginoon? Ako ang Jesus na iyong pinag-uusig. Mahirap sumipa sa tulis. At sa isang tanong mga kapatid, ay nagkaroon ng pagbabago ang buhay ni Apostle Paul. Sino si Paul? Si Paul ay mamamatay tao. Siya po isang Pariseo. Siya po taga-usig ng iglesia. Siya ay napakasamang tao. Kung merong napakasamang tao, yan po ay si Apostol Pablo. Pero dahil sa isang tanong, ang tanong na ito ay pinapaubaya niya na nag-ooperate na ang Panginoon sa kanyang buhay. At ang tanong na ito, Lord, what wilt thou have me to do? Ano yung gusto mong gawin sa buhay ko? Hindi niya sinabi, Lord, ito ang gusto kong gawin sa buhay ko. Lord, ito ang pasya na gusto kong gawin sa buhay ko. Maraming pagkakataon bilang tayo kabataan ng simbahan. Ito yung gusto ko. Ito yung pasya ko. Pero papaano kung hindi yan ang pasya ng Diyos para sa buhay mo? Papaano kung ang pasya ng Diyos sa buhay mo ay i-drive mo sa iyong puso, sa iyong pong pagkatao, ang ating pong Panginoong Jesucristo. At pamula nung araw na yun mga kapatid, marahil si Paul nakaranas ng maraming mga bagay sa kapanganiban sa tulisan, sa kapanganiban sa mga kapatid, bulang kapatid. Sila po'y naglubog sa barko. Ating makita napakadaming sitwasyon na dumating sa kanyang buhay. But still mga kapatid, siya po'y nanatili na naglingkod sa Diyos. Why? Ang nag-ooperate ng kanyang buhay ay ang Panginoong Hesus. Kaya ang sabi ni Pablo mga kapatid, tinalikuran ko ang mga bagay na ito. Ano nang tinalikuran mo sa buhay mo? Sabi nga ng Pastor Ed, kung pangarap pa lamang yan, mas madali ang talikuran. Pero kung natupad mo na yan,
Marami dito mga kapatid, professional. At meron dito marahil mga kapatid, ay may magandang bagay na pwedeng magawa sa kanyang buhay. Pero ang kanilang buhay ay ibinigay sa nag-iisang Diyos sapagkat naintindihan nila ang kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos. Young people, kung hindi mo ipapagamit ang buhay sa Diyos, gagamitin po yan ng dyablo. Mga kapatid, dapat nating makita na ikaw ay meron ding isang tanong sapagkat pinapaubaya mo nang nagdadrive ng buhay mo si Kristo. At si Paul nagsabi, Lord, what wilt thou have me to do? Ang pumilit sa kanya, mga kapatid, ay hindi, mga kapatid, ang mga taong nakapaligid sa kanya. Sa lugar po na iyon, mga kapatid, atin pong makikita na hindi siya paniwalaan po ng mga alagad. Pero ating makita, ang dating mamamatay tao, ang dating taga-usig, isang araw ay nananalangin na, isang araw ay kasama na ng mga disciple, at isang araw ay binabalita na rin ang pangalang Panginoong Hesus. At yan po si Paul. Kaya atin pong makikita sa kanyang buhay, sabi ng Biblia, tinalikuran ko ang mga nasa likuran ko at tinutungo ko ang nasa sa harap, forgetting those things which are behind, reaching forth those things which are before. Mga kapatid, ako po'y nag-aral sa Monarch. Nanawa niyo? Ang aking pong mga kasabayan, ang kanila pong pangarap ay magpunta ng Australia. Ang sahod doon ay 250,000. Nawa natin. At ako po'y OJT na lang at dapat ako po ay magtatrabaho na. Maghihintay ka na lang ng 3 taon, pwede ka na mag-apply patungo sa ibang bansa at humakot ng salapi. Pero dapat natin pong makita na kung tayo po ay tinatawag po ng Diyos, kung tayo po mga kapatid ay may panawagan sa Diyos, the calling of God are without repentance. Anuman ang mga bagay na gusto mong gawin para sa iyong buhay, ang sabi ng Biblia, the purpose of God shall standing. Ito po mga kapatid, yung pong tatayo, may gusto ka sa buhay mo, may nais ka sa buhay mo, pero kung may gusto ang Diyos sa buhay mo, wala kang magagawa. Ngayon ang panahon, isuko ang buhay na dapat ay sa Diyos. Bakit hindi ka makibahagi mga kapatid sa mga gagawa ng simbahan? Kaya ang sabi ni Paul, nagtutumulin ako. Nagtutumulin ako sa hangganan, sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na naki Kristo. Anong kanyang pagtingin sa kanyang panawagan? Ang sabi ng Biblia ay press toward the mark for the prize of the high calling. Ang sabi ng Biblia, high calling, hindi po low calling, hindi po mid calling. Ang sabi ng Biblia, high calling, ang pagsusuko ng buhay sa Diyos. Ang mga Bible student, salamat na meron pong 2 gagraduate. Kausap ko po si Pastor Eloy kanina. Salamat na meron pong mga manggagawa. Salamat sa 9 na estudyante na nag-aaral sa Bible School. At nais kong sabihin, ang mga bagay po na ito ay high calling at hindi kayo nagkamali sa lugar na inyo pong pinasukan, sapagkat ang pinakamataas na pag-aaral, ang pinakamataas na panawagan ay ang paglilingkod sa ating pong Panginoong Hesus. Walang lugi ang naglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, wala pong lugi. At importanteng bagay mga kapatid, bilang tayo po yung mga mananampalataya, ano ang tanong mo sa Diyos? Ating makita yung progreso ng buhay ni Paul. Ako'y may pangarap sa buhay ko. May nais ako para sa buhay ko. Many devices in a man's heart, ang sabi ng Biblia. Maraming katha sa puso ng tao. Devices in a man's heart. Meron kang nais, paglaki ko, I want to be. Pag ako'y nagkaganto, ganto yung mangyayari sa buhay ko. Pero dapat nating makita, may hirapan ka sa katha na gusto mo, sapagkat ang gusto ng Diyos ang siyang tatayo. Devices in a man's heart, nevertheless, ang sabi ng Biblia, the counsel, words counsel is
purpose, the counsel, the purpose of the Lord, sabi ng Biblia, shall stand. Yan po ang tatayo. Yan po ang tatayo. At napakalagang bagay mga kapatid, dahil ito po yung gusto ni Paul, may gusto si Saul, meron siyang nais, pero ang sabi ng Biblia, forgetting those things which are behind, tinarikuran niya ang mga bagay na nasa sa kanya. At ang sabi ng Bible, reaching forward those things which are before. Nadito ka na ngayon mga kapatid, nadito ka na ngayon, naglilingkod na tayo sa Diyos mga kapatid. I press toward the mark for the high of prize. Sabi ng Biblia, of high calling of God in Christ Jesus. Huwag mong sayangin ang mga bagay na ibinigay sa atin po ng Diyos. Mga kapatid, napaka-importante at napakaliwanag ng mensahe ng salita ng Diyos. Dahil si Paul ay pina-operate ang kanyang buhay para po sa Panginoon. Meron ba siyang gusto? Siya po isang abogado. Ano natin? Siya po isang Pariseo. Maganda ang katayuan ng kanyang buhay. Pero ang kanyang buhay mga kapatid ay kanyang inilaan sa ubasan po ng Diyos sapagkat ang pagtingin niya sa panawagan po na ito ay hindi po kulelat. Ang panawagan na ito, ang pinakamatayog na panawagan. Marami nagtatanong, marami nag-a-apply mga kapatid sa BSU, marami nag-a-apply sa UB, marami nag-a-apply mga kapatid sa magagandang university, pero kakaunti ang nag-a-apply sa aralan po ng Panginoon. Mga kapatid, bakit hindi tayo maging kabahagi? Bakit natin ito ginagawa mga kapatid? Ang drive ng ating pagkatao ay si Kristo lamang. Amen. Yung people, tatanungin kita, kasali ka ba sa pagmamaneho ng pangalang Jesus? Ngayon pong hapon, ikaw ay tinatanong ko, kasali ka ba mga kapatid sa simbahan po na ito? At kung ikaw ay kasali, this is your church, yung People's Anniversary. Sa mga susunod na taon, magiging katuwang ka, magiging katulong ka, magiging kabahagi ka upang higit na lumago at higit na lumago at higit na lumago ang gawain ng Diyos. Nakakatuwa po kayo sapagkat kayo mga porsigito, nakikita ko ng inyong mga post, meron pong nagbabahagi, meron po kayong mga outreach at saludo na simbahan po na ito. Pero kung tayong lahat ay magiging kasama, higit na mas maraming maabot, marami tayong ma-accomplish at higit sa lahat, matutuwa ang Diyos na nasa kalangitan. Why? Dinadrive mo ang Panginoong Yesus sa iyong buhay. Jesus, our drive this 2025. Huwag mong i-drive si Satanas. Huwag mong i-drive ang anumang pangarap sa buhay mo. Maganda yung pangarap mga kapatid, pero dapat nating makita, ginagawa mo yan, it is only for the Lord. Para sa Panginoon. Lahat ng bagay na ating ginagawa ay para sa kaluwalhatian po ng Diyos. Natanong mo na bang sarili mo, para saan ba ako? Young people, mahalaga ka. Mahalaga ka sa paningin ng Diyos. Why? Sapagkat siya ang pinagmulan ng iyong buhay. Para kanino ka? Sa Diyos. Why? Siya ang may-ari ng iyong buhay. At hindi ikaw ang nasusunod. Sapagkat si Kristo ang may-ari nito, siya dapat ang nag-o-operate nito. At dahil siya ang nag-o-operate nito, ang kanyang pinapagawa, i-drive mo siya ngayong taon po na ito. Amen? Tumayo tayong lahat at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po